Pagdating sa case, dapat yung hinahanap natin ay parang itong itinali kong square nut. Easy to tie, easy to untie. Nax, Boy Scout! Ibig sabihin, madaling pagbildan at madali din kalasin. Bakit ko nga ba kakalasin? Wala lang. Buo na kasi ito nung pinadali. Kaya kakalasin natin para malaman natin kung madali ba talagang mag-build at magkalas dito sa case na to. Kasi lagi na lang build sa case. Walang kalas di ba? Hindi sama na din natin. At hello nga pala! What is up? It's your boy Jonic. Maligayang pagbabalik ulit dito sa PKT. At tignan na natin ang mid-tower case na to kung pasok ba sa hype o mapapahayop ka sa kanya. Pag i-assemble ka na dito. Sa pagkalas, syempre, pinagtatanggal ko muna ng mabilisan yung mga madaling tanggalin tulad ng RAM, GPU, tsaka yung mga nakakonect sa motherboard header at power connectors. Para bawas obstacles na agad sa pagtanggal ko dito sa LC240 AIO cooler. Pero naisip ko, wala pala akong extra thermal paste. Kaya hindi ko na lang siya sinubukang tanggalin. Sa kahit anong bagay naman, kadalasan mas madaling magbaklas kaysa magbuo, di ba? Pero sa experience ko dito, sobrang dali niya kalasin kasi spacious yung taguan ng mga cables and iba pang mga components na pagtataguan dito sa back panel. Hindi ako yung nag-build nito initially. Pero sa mga magbibuild ng PC dyan, I highly encourage you na kayo talaga ang mag-build ng PC nyo. Una, kasi para bawas ka na sa gasto sa build kasi wala kang babayarang build fee. Pangalawa, pagdating sa maintenance, alam mo kung paano siya babaklasin para malilinis mo. Tsaka wala ka din magiging fee sa magiging PMS mo sa PC mo. Ngayon nakabaklas na siya, tignan na natin ngayon ang design and build quality nitong Asus A21 case. Una mong mapapansin sa case na to ay ang kanyang sleek and modern design. Pasok sa aesthetic category ito na minimalist na madaling bumagay sa kahit anong klase ng setup. Masabi kong nakapokus sa airflow ang front panel ng case na to since meron itong mesh panel na may maliit na honeycomb pattern. Sobrang dali lang niyang tanggalin if ever lilinisin mo. Naka-angkla lang siya sa ilalim tapos may magnet sa taas. Hindi ko lang sure kung madali lang balinisin yung mga alikabok na mag-build up dito. Yung tipong parang sa electric pan na parang buhok na yung kapal ng alikabok. Pwede kasing mas stuck yun sa mga singit-singit nito eh. Pero itim naman to so no need mag-hardcore cleaning. Ganon din sa ibabaw. Meron siyang removable na magnetic mesh dust filter. Usually sa mga ganitong case na micro ATX lang ang pinakamalaking form factor na kakasya, hindi kasya or sobrang skip pagka maglalagay ka ng 360mm radiator. Pero dito, dalawa ang choices mo. Pwedeng sa top or sa harap. Though hindi lang ako sure pag mahaba yung yung GPU mo, kung kakasya pa din ba yun pag sa front mo nilagay yung radiator mo. Up to 380mm naman ang supported maximum GPU length ng case na to. Pagdating naman sa mga bulky na air cooler, 165mm ang maximum height supported nito tulad ng Noctua NH-D15 na air cooler. Build quality wise, pag pinakiramdaman mo siya, carbon load. Joke lang. Solid and sturdy siya na walang part na loose or flimsy. Intact lahat ng panels niya and yung screws niya are easy to remove and reattach kahit kamay lang ang gamit mo. Sigurado ko din na may fresh air siyang mahihigop sa ilalim kasi may mesh dust filter din siya. Yan nga lang, ang iniisip ko lang dito, wala siyang lagayan ng case fans. Although, maluwag naman yung ilalim niya tsaka meron siya mga butas-butas na may honeycomb pattern din. Isa sa pinaka-importanteng aspeto ng case, syempre, ang kanyang cooling performance. Hindi ako sigurado kung may included ba ito na case fans eh. Ganito na kasi agad ito nung sinend sa akin eh. Pero, pwede kang maglagay ng tatlong 120mm fans or dalawang 140mm fans sa harap at sa taas. Then, isang 120mm fans lang dito sa likod. Ang napansin ko lang sa magiging setup nito is maglilin ang case na to sa negative pressure na PC case. Since obviously, yung tatlong fans mo lang sa harap ang intake mo. Then yung fans mo sa top and sa likod ay pa-exhaust. Pero itong build naman na to is balance pressure since we only have 240mm radiator fans blowing upwards and another one sa likod na blowing palabas. Tapos yung tatlong fans dito sa harap, paloob. So, 3, cancel yung 3, balance. Anyway, madali lang naman tanggalin yung mga dust filters nito. So, hindi issue kung naka-negative air pressure man siya. Ang naka-install nga pala ditong fans ay 4 na 120mm top gaming TF120 fans at dalawang top gaming model 12 ARGB fans.
Impressive naman yung pagka-quiet ng operation niya kahit na naglalaro ako ng Cyberpunk. Barely audible ang noise level while napapanatili nila ang magandang daloy ng hangin sa loob nitong A21 case. 1 degree Celsius nga lang yung difference ng temperature sa labas ng case compared sa loob nitong Asus A21 case. Tapos, habang ni-stress test ko siya, naging 5 degrees Celsius na yung difference ng outside and inside case temperature niya. So, talagang mainit patakbuhin itong Ryzen 5 7600X pero sapat naman ang lamig na kayang ibigay ng case na to. Hindi nakaka-suffocate sa loob. Sa installation naman ng components niya, very straightforward lang ang pag-install ng mga components sa loob nitong Asus A21 case. Sagana sa space ang case na to para sa mga malaking GPU and PSU. Cable management is sobrang dali since madami-dami din siyang tie-down points and hidden routing channels. Tapos, ito pa ang malupit. This Asus A21 case is ready for the upcoming Asus BTF motherboards, also known as Back to the Future motherboards. Ang angas! Abangan natin yung availability niyan sa atin sa 2024. Actually, magandang choice tong case na to pag sinagad nyo yung budget nyo sa performance ng components nyo. Tapos, magtitipid ka sa case. Hindi siya yung pinakamura, pero sobrang konti ng choices kasi ng M-ATX case na may support sa 360mm radiator tsaka 380mm GPU length. Perfect na sana sa akin tong case na to kaso lang, wala siyang USB-C port sa front panel I/O niya. Sa panahon ngayon kasi, puro USB-C na yung mga gadgets natin Nakakatamad ka pa yung rear I/O ng motherboard. Pero masasabi kong, beginner-friendly itong case na to. Kasi, ito lang yung nakita kong case na merong sobrang daling install na front panel header. Na yung magkakasama na sila. So, ayun. Sa kabuuan, itong Asus A21 case ay isang magandang choice para sa inyo na magbibuild ng performance-focused na gaming PC. Sleek ang design, robust ang build quality, and magandang cooling performance na talagang makikipagsabayan sa ibang case na kaliga nito. Hindi siya kamahalan na case, pero kailangan nyo din i-consider na may extra funds pa kayo na kailangan bilhin. And dapat okay lang sa inyo yung Asus case na text na dito sa ilalim. Dapat Asus na lang nilagay nila Medyo nakakabawas kasi ng elegance to para sa akin Pero overall, masasabi kong pasok na pasok to sa hype. Hindi siya hayop. And that's it! If you want more videos like this, get subscribed and have notifications so you won't miss another episode. Like, dislike, I don't care. Thank you and GG.